Eh mga kabiyahe, nalinis na natin. Ayan kabilaan. Ayan siya mga kabiyahe oh. At may part na lang dyan. Ilang maliit na lang rin, mga ilang metro na lang siya mga kabiyahe. Kasi nung unang attempt natin, nalinis na natin yun kabilaan. At ito na lang mga kabiyahe, konti na lang. At ito nalinis na rin natin. Ayan siya. Ayan, good day mga kabiyahe. Good morning sa ating lahat. At ayan, part 2 ng ating community service dito sa ilog ng Panakan Bridge. Dito yan malapit sa Prince Hypermart mga kabiyahe. Tapakita ko. Ayan, dito nakaraan mga kabiyahe, yung part 1 natin. Binira natin ito. At ayun, ang pinuto lang muna natin yung mga bangkal at malaking puno na ipil-ipil. Kaya hindi natin natapos mga kabiyahe kasi grabing kakapal ng mga na yan parang tubo-tubo na yan hanggang doon. At ay mga kabiyahe, ito part 2 natin. Titirahin natin ito, yung gilid ng ilog. Ayan, maklearing natin. Basta yung tatabla ng grass cutter natin, birahin na natin. Pati yung sa kabila. Ayan mga kabiyahe. Nalinis natin nakaraan yung unang-una, hindi banda, tsaka kabilaan sila. Ayun mga kabiyahe, imagine nyo yung ilog na malinis, walang ganito, walang kadumi-dumi. Kasi alam nyo na pag marumi, masukal, iyan ang advantage ng mga tao na pagtapon ng kanilang mga basura. May imbak lang yan dyan sa ilalim ng mga masukal na yan. At pag bumaha, yan ang nagiging sanhi ng overflow. At kaya mga kabiyahe, siyempre lilinisin natin para every time na may makita tayong basura, magkusa na lang tayo, pupulutin natin at hindi matatambak. Kasi pag maraming puno dito, masukal, pag nagtapon ng basura, hindi natin makikita, wala tayong pupulutin. Kung hindi natin kakalkalin, hindi natin makikita yung basura. Kung hindi natin kakalkalin yung mga sukal, at least kung ma-clearing natin, malinis, madali natin makita yung mga basura, visible siya tuwing dadaan tayo dito sa taas ng tulay. At ay mga kabiyahe, simulan na natin. Tignan natin kung hanggang saan yung matatapos natin ngayong araw. Ito hindi natin inaapuro ito mga kabiyahe kasi medyo matindi talaga yung mga sukal Basta unti-untiin lang natin, siguro once a week o twice a week, basta maklearing natin ito mga kabiyahe. Kahit yung side lang na ito, yung dito lang, maklearing natin. At yung sa likod, kahit hindi na muna, medyo mas matindi dun sa likod, yung kabilang side ng tulay. Ito muna mga kabiyahe, birahin na natin ito mga kabiyahe habang medyo maaga-aga pa. Yan, let's go, let's go.
Ayun mga kabiyahe, kahit paano nalinis na natin. Yun lang talaga mga kabiyahe, kunting-kunti na lang. Mapansin nyo yan yung ayan yung kumpul na yung mga kabiyahe, yan na lang rin yan. Kasi sa likod niya nalinis na natin. Kaya ayan, hindi na kinaya ng powers natin, babalikan na lang natin yan. Ayan mga kabiyahe, malapit na. May konti na lang doon sa dulo. Ito nalinis na rin natin. Ayan. Ayan siya mga kabiyahe. Ayan na. Ayan, so mga kabiyahe, at hindi talaga kaya ng grass cutter natin yung mga parang bamboo na yun, parang sugar cane, parang tubo-tubo. At ayan, ginagamitan natin ng itak. Pero hanggang dito na lang muna yung powers natin mga kabiyahe. At medyo natanghalian tayo nagsimula kasi, kaya medyo napagod tayo. Marami kasi kumain doon sa tindahan natin, kaya tanghalian tayo naka-start dito. Bali, second attempt na natin ito ng paglinis dito sa tulay ng Panakam Bridge, dito sa may tabi ng Prince Hypermart. At kung makita nyo yung tinuro ko kanina, yan na lang rin yung mga kabiyahe. Kunting-kunti na lang, at malinis na rin yung bandang likod nyan. Kasi nung unang attempt natin, first day natin, is nalinis na natin agad yun doon. At kunting tabas na lang ito mga kabiyahe. Siguro next na balik natin, half day na lang rin to, o i-whole day na rin natin mga kabiyahe. Sabayan na natin ng spray ito, yung yung mga damo ng herbicide. Sprayan natin ng pandamo para hindi na siya tumubo agad. At the same time, pulutin niya rin natin yung mga basura. Talagang naglabasan mga kabiyahe yung basura, nakatago dyan sa mga damo, sa sobrang kapal ng damo. Ang daming basura talaga, mga plastic, tapos may mga patay pa na hayop. Bali, dudubli-dubli na lang natin balot yan para hindi mangamoy sa polybag na malaki. May trash bag mga kabiyahe, isa ako muna natin bago ilagay natin sa trash bag para hindi mabutas. At ayan mga kabiyahe, masarap ang pakiramdam na ito, i-rehab natin yung ilog, kasi noon naliliguan talaga ng mga tao ito at napakalinis. Siyempre dumami ng dumami yung mga nakatira dyan sa gilid. Hindi na naman natin sila masisisi kung ganun, kung sila ay nagtatapon yan o galing sa ibang lugar pa at hinahagis dito sa tulay. Bayan na nga itong mga kabiyahe, pero hinahagisan pa rin ng mga basura. Ang alam ko kasi sa mga medyo liblib na lugar na tulay, doon nila tinatapon yung mga basura. Pero ito mga kabiyahe, dito na mismo sa pinaka bayan na, sentro ng bayan, dito pandayang basura ang tinatapon. At ayun mga kabiyahe, balikan natin ito. Hindi basta-basta matapos. May part 3 pa talaga ito mga kabiyahe. Part 3. Ngayon part 2 na mga kabiyahe, sa part 2 na tayo. Pero okay na rin, medyo malaki-laki na na-accomplish natin sa kalahating araw. At ayan, thank you. Salamat sa suporta nyo. At sana patuloy nyo lang akong suportahan mga kabiyahe. At patuloy na kumikita yung Facebook natin is ayan, awa tulong ng Panginoon. Itutulong natin to sa komunidad. Yung kinikita natin dito, ibabalik din natin sa mga tao. Thank you, and have a good day po sa ating lahat. Thank you. God bless.